ang dugong gumuhit ng ating kasaysayan, ng ating pagkatao, ng ating lahi, ay ang dugo ng kabayanihan. Mula sa mga bakas na iniwan ng ating mga ninuno, ating ipinagpapatuloy ang kanilang nasimulan sa mga paraang hinihingi ng anumang panahon. Taglay ang ipinamanang kagitingan at inspirasyon. Dahil ang apoy na sumiklab ilang siglo na ang nakalilipas ay nabubuhay pa rin sa atin magpahanggang ngayon. Was a Filipino polymath, nationalist and leading figure in the country. A struggle for independence for Spanish colonial rule. Born on June 19, 1861, in Calamba, Laguna, Philippines, Rizal was gifted a writer, poet, artist, and intellectual who became a symbol of Filipino people fighting for freedom and self-governance. Ang tinaguriang pambansang bayani ng Pilipinas ay si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda, o kilalang bilang Jose Rizal, which is kadalasan nakikita natin ito sa piso na kaya. Ang pagkakilala ko kay Dr. Jose Rizal ay isang matalinong tao. Isa rin siyang doktor na may espesyalista sa mata, kung saan pagaling niya ang kanyang ina na may condition sa mata. Base sa history, isa din siyang babaero dahil marami siyang naging kalagulo sa buong nila sa Pilipinas. Isa rin siyang tanyag na manunulat, kung saan marami ang nasulat niya mga libro na hindi lang para maging tanyag, kundi nakakatulong. Ilan sa mga tanyag na aklat na sinulat ni Rizal ay yung Noli Me Tangere, El Filibusterismo at La Solidaridad, na kung saan yung Noli Me Tangere ay naglalaman, isang nobelang na naglalaman ng tubunyag sa mga katiwalian at pang-aabuso ng pangyarihan ng mga prailing Kastila dito sa Pilipinas. At ang El Filibusterismo naman ay karugtong ng Noli Me Tangere, kung saan nakapatuloy sa pagpuna ng mga pamamahala ng mga Kastila at nagtaguyod sa kalayaan ng Pilipinas. Habang yung La Solidaridad naman ay isang pahayagang tinulungan ni Rizal upang pagtaguyod ang mga reforma at pagkakaisa sa mga Pilipino. Dahil sa mga sinulat ni Dr. Rizal, nagkaroon ng lakas ng loob ng mga Pilipino na lumaban at maging laban sa mga Kastila para makamit natin yung kalayaan dito sa Pilipinas.